Ay mga kabakyard, isang mainit na umaga po sa ating lahat. So, kumusta po kayo mga kabakyard? So, dahil natagalan ako sa pag-update sa aking mga alagang pansi chicken mga kabakyard. So, nais ko silang i-update sa inyo ngayon dahil meron na po ako mga breeders na naglilimlim at saka nag-iitlog mga kabakyard. At saka i-update ko din sa inyo mga kabakyard ang mga tanim ko na talbos ng kamote at saka yung okra and then yung batong mga kabakyard na itinanim ko sa gilid ng aking bakuran. So, ang purpose ko po dahil nagtatanim ako mga kabakyard ng ganitong klaseng gulay. So, ang kamuti po is ginagamit ko siya na pakain sa aking mga alagang ibon mga kabakyard. Namunga na po yung okra at saka yung batong mga kabakyard. So, pwede ko silang magamit pag once magluto ako ng mga gulay mga kabakyard. So, wag na natin patagalin mga kabakyard. Start na tayo. Dahil mayroon ako ipapakita sa inyo mga kabakyard na napakagandang manuko na para siyang isang curly mga kabakyard na balahibo niya. So, let's go mga kabakyard, start na tayo. So, ito po yung mga tanim ko kabakyard na okra at saka yung batong mga kabakyard. So, dito ko po sila inilagay sa gilid ng aking bakuran. And then, ito namang mga talbos ng kamuti mga kabakyard is nagtatanim din ako. So, ang ginawa kong fertilizer dito is yung mga tae ng aking mga alagang manok. So, ang purpose ko po sa pagtatanim ng kamuti mga kabakyard is para may magamit ako sa aking mga alagang ibon na pwede nilang makain mga kabakyard. So, ito po yung pinaka-cute ko na alagang manok mga kabakyard na parang curly yung kanyang balahibo mga kabakyard. Ito naman din yung USLK ko mga kabakyard na hen. So, puting-puti po yung color niya mga kabakyard. So, nasa 4 months old na po itong USLK ko, and itong curly ko na manok na maliit is nasa 3 months old. So actually mga kabakyard, kak po itong kulot na manok na to. So napakaganda po niya mga kabakyard, gustong gusto ko talaga siya. So ito namang naglilimlim ko mga kabakyard na pre-sell. So ito yung nakaraang ipinakita ko sa inyo mga kabakyard na nandun sa aking breeding area. So yung itlog nila mga kabakyard is hindi naman naubos ng buyer ko, and then marami naman silang na-produce na itlog kasi dalawang breeders la doon mga kabakyard, yung black pre-sale ko yung kasama niya at saka siya. So siya yung pinalimlim ko mga kabakyard dahil siya yung unang naglimlim, tapos ang itlog na nilimliman niya ngayon mga kabakyard is total of 17 eggs. So lahat po fertile. So I hope mga kabakyard mag-success ang paglimlim niya. So, update ko din kayo mga kabakyard pag once nakabigay na yun ng mga sisiyo. So, ito naman mga kabakyard is mayroon akong tatlong hen dito na white pre-sale Polish, and then yung black pre-sale Polish mga kabakyard na hen. Tsaka, ang isa namang brown dito mga kabakyard is crossbreed ko po ito sa USLK na nikidni ko. So, ayan po yung resulta mga kabakyard sa kulay at saka sa forma niya. So, maganda po siya mga kabakyard. And then, na ginawa ko ditong breeder mga kabakyard is itong aking silver list Polish na kak. So, ayan po sila mga kabakyard. So, ito naman mga kabakyard, ito yung sisiu ng aking Sirama Bantam X Silver Sea Bright Bantam mga kabakyard. So, dalawa lang sila mga kabakyard ang na-produce. So, okay lang ito mga kabakyard, at least may nabigay pa rin sa akin. So, kaya ito yung inalagaan ko ngayon. So, anulusog po nila mga backyard, nasa 2 months old na po to. So, ito dalawang male po yata ito mga backyard dahil nakikita ko sa palong nila is parang katulad sa kanilang papa. So, parang male tong dalawang to. So, makikita natin ang sure gender dito mga backyard pag once lumaki na to, naging 5 months old na. Kasi yun talaga ang magandang sinyalis na pwede na tayong mag-sure gender sa ating mga alagang manok dahil makikita na natin yung mga postura. So good news mga kabakyard, nais ko lang isingit at i-update sa inyo mga kabakyard dahil yung Chinese roaster natin mga kabakyard na color white is na sold out na po, and then meron din na avail na fertile eggs ang ating customer mga kabakyard. So shout out sa iyo Sir Wiwitan, sana sir maparami mo po ang bili mo sa aking roaster na Chinese Selkie. Sana ma-breed mo sila ng maayos sir sa iyong mga alagang Selkie sa bahay. So balik tayo sa topic natin mga kabakyard. So ito po yung natirang itlog mga kabakyard sa aking silver Binchin hen, and then yung buff na hen ko mga kabakyard. Dahil ang itlog na to mga kabakyard is nasa total of 8 sila.
Kaso lang, kinuhan ko din ito ng itlog mga kabakyard dahil nagustuhan din ito ng ating customer. So ayan, 3 na lang yung natira. And then sa kabila naman mga kabakyard, sa aking naked neck shoe type na USL key mga kabakyard. So dito naman sa kabila mga kabakyard, meron din silang nabil sa aking silver Binchen at saka sa buff ko na parisan mga kabakyard, dahil ang eggs nila mga kabakyard is nasa total of 8 po. And then sa kabila naman mga kabakyard is nasa total of 12. So mayroon din silang nabil sa aking buff na parisan mga kabakyard. So 3 na yung natira. And then sa kabila mga kabakyard, sa aking shoe type USL key, so nag-avail din sila doon mga kabakyard. So maraming salamat sir, ma'am, sa pag-avail sa aking mga fancy chicken dito sa bahay. So kung nais kayong mag-avail mga kabakyard, o di kaya bumili kayo ng fertile egg sa akin, so mag-message lang kayo mga kabakyard. So nandyan po sa taas ang aking Facebook page. So i-message nyo lang ako para mapag-usapan natin mga kabakyard kung ano ba yung gusto nyong fertile eggs, o di kaya gusto nyo ng month old. So mayroon po tayong available ngayon mga kabakyard na 4 out. So dito na po magtatapos ang vlog ko mga kabakyard. Maraming salamat po sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe mga kabakyard para lagi kayong updated sa mga ganapan dito sa aking munting alaga sa bahay. So God bless po sa ating lahat mga kabakyard. Mag-ingat po tayo.